Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Unang Biyernes sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating ebanghelyo ay nagbigay sa atin ng napakagandang kwento. Isang caretaker. Katiwala, pinagkalooban ng malaking responsibilidad para pamahalaan ang yaman ng kanyang amo. Matalino itong katiwala na ito. Alam niya ang kanyang gagawin kung papaanong sa kanyang pamamahala maraming kupit ang napupunta sa kanyang bulsa. Magaling, madiskarte, matalino. Ginagamit niya ang kanyang katalinuhan para sa kanyang sarili. Kaya nga, nung mabalitaan ng amo na itong katiwala na ito ay gumagawa ng hindi maganda at yung mga pera na dapat mapupunta sa amo ay ibinubulsa, nag-imbestiga yung amo na patunayan niyang totoo ang kanyang naririnig. At nagdesisyon ang amo, hindi na itong katiwala na ito ang pamamahalain ko sa aking yaman. Kaya tinawag niya itong katiwala na ito at sinabi, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, sapagkat mula ngayon, hindi na ikaw ang katiwala ko. Alam ng katiwala na aalisin na siya sa pamamahala. Kaya, nag-isip siya, anong gagawin ko? At sa katapusan, naisip niya na tawagin yung lahat ng may pagkakautang sa kanyang amo. Magkano ang utang mo? O heto ang kasulatan, sa halip na 100 trigo, gawin mo 80. At sa ganoong paraan, magkakaroon sa kanya ng utang na loob itong may pagkakautang na ito. Kasi sa halip na malaki ang kanyang babayaran, nabawasan, lumiit. Kaya may utang na loob siya doon sa katiwala. Sa katapusan, sabi ng Ebanghelyo, pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa kanyang katalinuhan. Pero dapat maging maingat sa pag-unawa sa bahaging ito ng Ebanghelyo. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa kanyang katalinuhan. Hindi siya pinuri dahil sa kanyang maling ginawa. Malinaw sa amo, mali ang ginawa mo. Kasalanan ang ginawa mo. Kaya hindi pinuri ang katiwala sa kanyang maling gawa. Pinuri siya dahil ang kanyang katalinuhan ginagamit niya para makadiskarte, para makagawa ng pamamaraan kung paanong mapupunta sa kanya ang yaman. At kapag pagninilayan natin itong bahaging ito ng kwento, mukha namang totoo, di ba? Ang mga makasanlibutan
ay magaling talagang dumiskarte kaysa mga makadiyos. Ang mga makasanlibutan, ang mga materyoso, ang mga taong nagpapahalaga sa mga bagay sa mundong ito, magaling dumiskarte. Nung lumabas yung issue sa flood control, marami na yung gumawa ng paraan para maitago ang mga dapat itagong yaman. Meron na rin namang ilan na tumakas na at nagtago na for health reason daw. Ang gagaling dumiskarte ng mga makamundo at ng mga magnanakaw. Uminit na naman ang issue sa flood control dahil sa nangyaring malawakang pagbaha sa Cebu, sa Visayas. Maraming namatay, maraming nagdusa. Yung mga makamundo, materyoso, at magnanakaw, alam nila ang idadahilan nila. Kaya na naman nilang magpalusot sa lahat ng nangyayaring ito. Kung gagamitin lamang sana nila ang kanilang talino, ang kanilang mga diskarte para sa mga bagay na makadiyos, ang laking tulong sana sa kanila at sa bayan. Kung bakit naman kasi sa halip na gamitin sa kabutihan ang katalinuhan, ginagamit sa kasamaan tulad ng pagnanakaw. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas niya. Huwag nating hayaan na patuloy tayong magpahalaga sa mga bagay na makamundo. Huwag tayong patuloy na magpaalipin sa mga bagay na binibigay ng mundong ito. Sapagkat kung magiging alipin tayo ng lahat ng iyan, hihilahin tayo niyan pababa, palayo sa Diyos. Hingin natin sa Diyos ang biyaya na kung meron man tayong kakayahan, talento, talino, gamitin natin ang lahat sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos. Amen.